Good day, students. So for our General Physics 2, we have this topic, electric charge and Coulomb's law. So let us have this diagram. Describe muna natin what will happen to the two charges. So if we have here a positive charge and another positive charge, ano kaya yung mangyayari? Then what if we have one positive charge and one negative charge? What will happen to the two charges? Illustrate natin. Maglalagay tayo dito ng isang positive charge. So may makikita kayong mga arrows. And then lagay ulit tayo ng medyo malayo sa kanya ng isa pang positive charge. So ayan yung mga arrows niya. So, yung arrows na yan, nagre-represent yan ng electric field lines. Palitan natin yung isa ng negative. So, nakita nyo yung difference. Lahat ng positive papunta ngayon sa negative charge. Ibalik natin yung negative, pero maglalagay tayo ng sensor. Iikutin natin yung sensor sa paligid malapit dun sa charge. And then, habang nilalayo natin, lumiliit yung arrow. Pag malapit, mataas yung electric force. Okay, so explain pa natin ano ba yung mga sinabi ko. Topic natin, we have the electric charges. So, kapag meron tayong silk na cloth dito, tapos meron tayong glass rod, so dahil sa conservation of charge, lahat ng electron nag-a-add doon sa negative charge ng silk. Okay? So, dahil dyan, meron tayong two kinds of electric charges, the positive charge and the negative charge. So, paano kapag halimbawa meron tayo isang rubber na negatively charged? Ito yung rubber, negatively charged. Tapos isang glass rod na positively charged. So, ano kaya mangyayari dito sa two rods na to? So, yung capital letter F natin, that is the force. So, ano din kayang force yung tawag dyan? So, the two rods will attract. So, kung titingnan natin yung arrows na yan, papunta sa isa't isa. So, mag-a-attract sila, di ba? So, negatively charged rubber, kapag ito ay nakasuspend po sa string, maa-attract yan dito sa glass rod na positively charged. So, isang negative, isang positive, the two rods will attract. And that force is what we call the force of attraction. Ano kapag halimbawa, yung rubber pa rin na negatively charged, nakahang pa rin or nakasuspend, tapos isang ilalapit natin na rubber rod ulit. Okay? So, the rubber rod, negatively charged na, itong nakatali dito. Second rubber rod, ilalapit natin na negatively charged din. Ano kaya yung mangyayari sa two rods na yan? If we will look at the direction ng arrows, okay, papalayo, di ba? So, the two rods will repel. So, ibig sabihin, marerepel silang dalawa, maghihiwalay sila, and that force is what we call the force of repulsion. Okay? So, kapag po repel, iba yung magiging spelling kapag force of repulsion. Then we have what we call the point charge.
So it is a particle of zero size that carries an electric charge. So lahat po ng electrical behavior ng electrons and protons na yan, minomodel as point charges. And then we have unlike charges at lock. Katulad kanina, may positive at saka negative, sila yung nag-a-attract. Pero kapag parehong positive or parehong negative, like charges repel. So, punta tayo. Siyempre, kapag may electric charge tayo, merong nakapalibot doon na tinatawag nating electric field. So, paano natin i-describe yung electric field? Kung itong positive na to, positive charge, at itong negative charge ay nandyan, okay? Lahat po ng space na nakapalibot dyan sa dalawang point charges natin, yun yung tinatawag natin na electric field. So, region of space, so halimbawa ito ang point charge natin, charge object, ayan ang kanyang electric field. Dito rin po sa negative charge, ito rin ang kanyang electric field. Tapos may ibig sabihin din yung mga white lines na yan. Yun yung tinatawag natin na electric field lines. So, lahat po, ito yung ating positive charge. For our positive charge, etong mga puti na yan, lahat po yan ay directed away. So, yung white arrows, these are the electric field lines. Yung mga white arrows na yan, yan yung ating electric field lines papalayo sa ating source charge. Okay? So, lahat ng directions. Ano kapag negative? So, paano naman po kapag negative charge? Okay? So, ano kaya itsura ng kanyang electric field lines? For a negative point charge, kung mapapansin niyo lahat ng white lines dito, ay papunta naman sa ating negative charge. So, yun yung pagkakaiba ng positive at saka ng negative charge. Lahat ng electric field lines, kapag po negative, directed toward the source charge. So, all directions din, ayan, katulad sa positive. Basta papunta sa kanya. Yan, negative. Electric field lines, kapag dipole po, ibig sabihin the charges are equal and opposite. So, nandito yung ating positive charge. Kung ilan po yung lumalabas na field line sa positive, yun naman po yung mapupunta sa negative charge. Okay, so yan yung kanyang electric field lines. Kapag naman po like charges, so the charges are equal and positive, the number of lines, ayan, sa halimbawa parehong positive, the same number of lines leave each charge since they are equal in magnitude. So, point A natin nandito, point B palayo, 'di ba? Point C wala dito. Ibig sabihin dahil like charges sila, nagre-repel. Sa point C wala na po ditong field lines. Punta tayo sa Coulomb's law. So, nakapag-introduce na tayo ng electric field, electric charge. Ngayon, ito naman sa Coulomb's law. So, kapag meron tayo halimbawa ditong force on Q sub 1 by Q sub 2, ano ba ibig sabihin nitong Q sub 1? Q, small letter Q, that is charge. Anong mapapansin ninyo sa arrows? At saka yung distance. Okay? So, ganito po yan. Kapag ilalayo natin yung charge 1, tingnan nyo mabuti yung arrow. 'Di ba? Lumiliit. Pero kapag ilalapit natin, or kahit alin dyan ang ilapit natin, napapansin nyo yung force ay, yung arrow pala ay lumalaki. That is the attractive force. 'Di ba? Kasi papunta pareho. So, isang positive dyan, isang negative. Habang lumalayo, lumiliit ang kanyang attractive force. Pero kapag lumalapit, lumalaki po yung attractive force.
So, eto, siya si Charles Coulomb. Buong pangalan niya ay Charles Augustin de Coulomb, pero Charles Coulomb na lang. So, French physicist. Siya yung nag-measure ng magnitudes ng mga electric forces na to ng two small charge spheres. So, dahil sa kanya, pinangalan yung Coulomb's Law. Sa kanya rin po, dito sa apelido niya, yung unit ng charge. So, ano sinasabi ng Coulomb's Law? The force is inversely proportional to the square of the separation distance r. So, r ang gagamitin natin kapag separation distance ng charges between the charges and directed along the line join them. So, in equation 4, meron tayo ditong F, capital letter F, na yan po ay yung force. Tapos, equal siya sa small letter K. So, wala naman sinabi dito kung ano yung K, pero that is the Coulomb's constant. Then, we have Q sub 1, ibig sabihin, charge 1, tapos charge 2. Tapos, i-divide yan sa separation distance. So, square pa yan. Okay? So, para mas ma-explain natin ano ibig sabihin ng mga yan, capital letter F is the electrical force. Small letter K is the Coulomb constant. Ibig sabihin ng constant, hindi po nagbabago. So, dapat tatandaan natin lagi na ang Coulomb constant ay 9 times 10 to the 9th power Newton meter squared per Coulomb squared. So, ito yung sinabi ko kanina na Q sub 1, charge 1. Q sub 2, charge 2. So, dalawang charges, pwedeng positive pareho, pwedeng negative pareho. Magkakaiba na lang sa pagmumultiply dito mamaya. Tapos, pareho silang Coulomb ang unit. And then, we have the r squared. Ano ibig sabihin? That is the square of the distance between the two charges. Punta tayo sa units. So, dahil ito po ay force, yung electrical force, the unit is in Newton or capital letter N. So, ito yung constant kanina. Pag binasa natin ito, that is Newton meter squared per Coulomb squared. So, ito po ay Newton, tapos meter squared. So, nakamultiply yan over or per Coulomb squared. So, ito ay charge kahit wala yung 1. Pareho yan, 1 or 2, basta Q, Coulomb, or capital letter C. And then, we have the small letter r. Ang unit niyan ay meters or M. So, that's all for the info ng atin pong electric field and Coulomb's law.